Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po yung likod. Magkomentuhan po tayo at sana'y nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin ito pong pahayag. Ito pong pahayag ng NUP sa pangunguna po ni Representative Puno, ang presidente po yata ng National Unity Party mga kababayan, tungkol po sa impeachment ni Bangag na tinatawag na Bangag ng kanyang ate at bongit ni Senadora Amy Marcos. Pakinggan na po natin ang balita at komentuhan po natin mga kabayan. Tatablahin ng National Unity Party ang anumang mga planong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kasi silang batayan sa ilalim ng konstitusyon para suportahan ang hakbanging ito. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Kung ang mga miyembro ng National Unity Party sa Kamara ang tatanungin, tablado na agad sa kanila ang binabalak na impeachment laban sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa chairman ng partido na si Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno, wala ni isa sa kanilang miyembro ang nagpahiwatig ng suporta sa balaking ito. Sinuri na agad ng kanilang partido ang issue ng impeachment, gaya ng culpable violation of the Constitution. Gayon din ang iba pang mabibigat na kaso, subalit wala silang nakita ni isa man lamang. Yung against President Marcos, speculative lang yan. Wala naman lumalabas. Has there been any complaint that has been serious? Parang wala eh. There was something that they tried to submit last year, but I don't even know if that was carried into the records. And as I recall, it was really not a very thorough complaint. No? So it would have been dismissed outright anyway for lack of form and substance. So ang ano dyan talaga is there's only one standard. And the one standard is that it must be complete in form and substance. And it must follow the guidelines defined and set by the Supreme Court in their decision, in their later decision. Pero iba naman ang kaso ni Vice President Sara Duterte na dumaan sa seri ng investigasyon sa Kamara maging sa Senado. The case against Vice President Sara, talagang naimbestiga na ng husto yan in the Quadcom, and then specific grounds were already stated in the complaint before. Bunga nito, paniwala ni Puno, halos 100% ang naging paninindigan ng NUP na walang makukuhang suporta sa kanilang partido ang sinumang magbabalak na kasuhan ng Pangulong Marcos Jr. Bagamat bukas ang kanilang partido sa due process, para sa NUP, malinaw ang kanilang posisyon. Walang basihan, walang kaso. Ako si Willie Delgado. Yan po mga tambay, sa pangunguna po ni Puno, ng, I think sa first representative po yata ito ng distrito ng Antipolo mga tambay. 100% po mga bayan na wala po talagang basihan. Walang ginawa paglabag si bongit na tinatawag na Bangag. Wala po. Malinis na malinis po kahit po sa korupsyon. Kaya nga po si Cara David ay umaksyon po si Cara David nung birthday niya dahil si Cara David po ay may nakikita po siya na nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po sa talamak na korupsyon. Pero po si Puno, wala pong nakita si Puno, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si Cara David na may nakakita po ng maraming korupsyon. At ito po kanya. Ano ba ang picture? Picture! Kasi sabi potential sound. Say happy birthday, happy birthday to you. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Yan po mga tambay. Yan, nakita po kasi ni Cara David na marami pong kurakot sa Pilipinas. Nakita niya po, kaya po nung nag-birthday siya ay nag-wish po siya na sana raw po ay matsugi na raw po ang korap sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya nga pati ng mga bata mga kababayan, pati ng mga bata may bansag po sa kanila. Ang mga bata, ito po, ang mga kabataan, gumawa na rin po ng sarili nilang video o social media o AI, mga kababayan. Pakinggan po natin itong kabataan. Sabi ng isang vlog,
Noon, pambansang hayop ay kalabaw, tahimik pero masipag, laging nasa putikan pero may ambag sa bayan. Ngayon, parang nag-upgrade, buhaya na, madulas, mabilis at mahilig sa lagay. Iba na ang laban, mas marami nang kumakagat sa pera. Kalabaw noon, buhaya ngayon, parepong nasa putikan pero iba ng dahilan. Sipag dati ang puhunan, ngayon diskarte sa kaba. Noon, pambansang hayop ay kalabaw, tahimik pero masipag, laging nasa putikan pero may ambag sa bayan. Ngayon, parang nag-upgrade, buhaya na, madulas, mabilis at mahilig sa lagay. Iba na ang laban, mas marami nang kumakagat sa pera. Kalabaw noon, buhaya ngayon, parepong nasa putikan. Ayan, parehas nasa putikan pero mas matindi daw po ang buhaya ngayon. Dati, kalabaw. Kahit naman po pambansang hayop, na bago na raw po eh. Mga kabayan, pati mga kabataan, binabago na pambansang hayop. Hindi po ba? At syempre po, yung kanila pong nakikita kung ano po ginagawa ng mga politiko sa ating bansa. Pero si Puno, wala po siya nakita, mga kabayan. 100%. Hindi po susuporta ang kanyang partido. At mismo po mga tambay, itong kababayan natin, pinagsalita po ang kanyang ama. Ang kanyang ama po ay pinagsalita nitong ating kababayang vlogger na sinasabing The Real McCoy. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin itong in-upload ng ating kababayan. Apo Lakay, in 20 years kang naging Pangulo, itinatag mo ang bagong lipunan. Itong si Bongbong, itinatag naman niya ang bagong Pilipinas. Anong masasabi mo, Apo Lakay? Alam niyo, unang-una, ako ay naging Pangulo for 20 years dahil ako ay strong leader. Si Bongbong, pero mo dapat nagbagong buhay muna siya bago tinatag ang bagong Pilipinas. Alam niyo, I did not groom him to be a president of our country because he lacks the credential. Wala siyang natapos. And he needs to be rehabilitated. Ang kanyang drug addiction ay sobra na at malala. Tignan niyo ngayon. Imbes na mapaganda ang pangalan ko, lalong napasama. 3 taon pa lamang na nakaupo. Tignan nyo, massive corruption. Bilyon, trilyon ang nawawala sa ating pamalan. Dahil yan sa droga. Apo Lakay, in 20 years kang naging Pangulo. Itinatag mo ang bagong Yeah, mga tambay, pinagsalita po ng ating kababayan, mga kababayan, na si Real McCoy, si Apo Lakay, mga tambay. Ibang-iba raw po. Ibang-iba ang pagkakakilala daw po ni Apo Lakay sa kanya anak. Dapat po, binago muna niya ang sarili niya. Lalong-lalo ang kanyang bisyong pulburon. At grabe po ang nangyari sa kanyang bagong Pilipinas. Mga kababayan, massive corruption daw po, mga kababayan. At syempre po, ano nga naman ang magagawa ng isang gumagamit ng pulburon? Hindi po ba mapapabuti ba ang Pilipinas? Dahil mismo si Apo Lakay ay pinagsalita, mga kababayan. At syempre po, magkaibang naman po. Magkaibang naman po yung mag-ama, mga kababayan. Yung mag-ama, ano po ang pagkakaiba ng mag-ama sa panahon po ngayon at sa panahon po nung tatay na si Ferdinand Marcos Sr.? Ito po ang pagkakaiba po sa panahon po ngayon. Ito po ang sinasabi po sa social media. Ayan po. Ano ang malaki nilang pinagkaiba? Yan po. Ano raw po ang malaking pinagkaiba ni Marcos Jr. at ni Marcos Sr.? Ito po, mga kababayan. Yan po ang malaking pagkakaiba daw po, mga kababayan. Yan po. Ano po una? Si Marcos Jr., ano po sabi? Ang Marcos Jr., masaya sa kanya ang mga makakaliwa. Ano pa raw? At ano pa? Paborito ng mainstream media. Yan po. Si Marcos Jr., masaya sa kanya ang mga makakaliwa at paborito po ng mainstream media. At syempre, hindi lang naman po yun. Paborito rin po ng mga adiktos at ng mga smuggler umano. Hindi ba? At paborito ng mga oligarkiya. Hindi kaya? At ito naman daw po ang Marcos Sr., mga tambay. Ang Marcos Sr. naman po ay galit sa kanya ang makakaliwa. Galit sa kanya ang makakaliwa at kinasusuklaman ng mainstream media. Yan po, mga kababayan, ang pagkakaiba po ng mag-ama. Yan po ang pagkakaiba ng mag-ama. Isa pong paborito ng mainstream media
at isa pong kinasusuklaman ng mainstream media. At galit sa kanya ang makakaliwa at doon naman po sa anak ay masaya sa kanya ang mga makakaliwa. Doon sa tatay, galit ang makakaliwa. Sa anak, masaya, mga kababayan. Pero ngayon po, binabanatan po siya ng makakaliwa ngayon Dahil nga po ron sa nangyari po na insidente, mga kababayan, na may namatay pong mga ordinaryong Pilipino, kabataan. Hindi po ba? Binabakbakan din po siya ngayon na makakaliwa. Yan po mga kababayan, ang hindi po nakikita ni Puno. Wala pong nakikita si Puno, mga kababayan, sa mga nangyayari po sa ating bansa. Buti pa si Cara David, makita po ang massive corruption po sa ating bansa. At nakita rin po ni Apo Lakay ang massive corruption po sa ating bansa. At nakita rin po ng mga kabataan, nakita rin po ang ginagawa ng mga buhaya sa panahon po ngayon. Grabe po. Pero bukod tangi po si Puno, si Representative Puno po, wala pong nakitang korupsyon dito po sa Binagawang Pilipinas. Tablado daw po ang impeachment, lalong-lalo po ang partido po nila na ito pong ano po ba partido nito? NUP, mga tambay, itong tinatawag na National Unity Party, itong NUP, partido po ni Puno. Nakasama po daw nila diyan yung Kiko Barsaga, ang bilyonaryo na si Rason, mga kababayan. Hindi ba? Bilyonaryong Rason ang sinasabi po na nagkukontrol diyan, nagkukontrol daw po yata yan. Yang bilyonaryo na yan, lalong-lalo po sa mga politiko na katulad daw po ni Puno umano. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Tumanda na po sa politika itong si Puno, pero wala po yata ang nakita dahil po yata maraming maleta yatang nakuha yata umano itong tao na ito. Malapit na po sa hukay din si Puno, matanda na, ilang panahon lang ay malapit na tayo sa hukay, pero wala pa pong nakita ang mga Pilipino na maganda yatang ginawa ni Puno. Puro po yata pinuno ng pinuno ang kanyang kahadyero. Ang kanyang Bolt yata ay pinuno ng pinuno ni Puno. Punong-puno ang kanyang Bolt yata ng mali-maletang pakinabang komisyon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. Hindi ba? Kaya po, haharangin daw po nila. Haharangin lahat. Dahil walang nilabag, walang nakitang korupsyon, katulad po ng 2025 national budget, na hanggang ngayon ay hindi pa nilalabas ng Korte Suprema, at wala pong nilabag dyan na korupsyon sa napakarami pong blanco na bigla pong naghimala at nalagyan po ang mga blanco noong 2025 na hindi bababa sa 241 billion ayon po kay Congressman Ungab at Attorney Vic. At siyempre po, yung walang kamatayang issue na paglipat po ng pera ng PhilHealth na 89 billion at nailipat po ang 60 billion na pinalilipat na po at pinababalik ng Korte Suprema dahil illegal ang ginawang paglipat. Pero si Puno, wala pong nakitang illegal na ginawa ang pamahalaan, mga kababayan. At siyempre po, yung illegal din po na pinag-uusapan, bakit hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth? Dahil po ang mga taxes ng mga sins tax na mga sinasabing alak, sigarilyo at marami pang iba ay dapat mapunta ang buwis nito sa PhilHealth. Pero siniro po nila. Hindi po ba? At siyempre po, wala pong nakita si Puno sa mga pera, questionable, ginto, negosyo na pinasok katulad ng Maharlika Investment Fund, katulad ng ginto na tuni-tunilada na wala pa tayong nalalaman. Hindi pa nila sinasabi kung nasaan na pinaggamitan ang tuni-tuniladang ginto. Hindi po ba? At nasaan na rin po mga kababayan ang mga pinagkukuha nilang pera sa GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba. Hindi po ba, mga kababayan? At wala rin po silang nakita na korupsyon na ginawa po nila sa Kongreso. Wala po nakita si Puno. Kaya po sila po napakalilinis pong politiko. Lalong-lalo po itong grupo ni Puno na NUP
Malilinis po silang politiko, mga kababayan. Wala po silang ninanakaw katulad po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pare-parehas po sila malilinis pagdating po sa korupsyon. Pagka po si Puno ang pinakinggan at nagsalita at gustong-gusto naman po ng mainstream media na ito pong korupsyon, na massive corruption po, massive na ginagawang korupsyon sa ating bansa ay gustong-gusto po ng mainstream media. Dahil mismo sabi ng ating kababayan, mahal na mahal at paborito ng mainstream media, si Bongit. Yan po ang pinaka masakit na nangyari. Lahat po ng korupsyon ay okay lang po. Okay lang po ang nangyari pong korupsyon na trilyon ang nawawala sa bansa sa ating buwis. Trilyon, daan-daang bilyon ang nawawala at naibubulsa nila. Okay lang po yan sa matandang katulad ni Puno. Isa pong matanda na buhaya na ngayon ang tawag ng bata. Ano po tawag ng bata? Ang pambansang kalabaw. Ngayon daw po ay pambansang buhaya na ang mga ito, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang klase po ng politika sa ating bansa. Yan po ang klase ng mga politiko ng matatandang politiko. Yan na po ang mga matatandang politiko, mga kababayan. Mga inugatan na po. Inugatan na sa pagiging politiko. Kaya po wala nang nakita na anomalya na pinaggagawa po ng pamahalaan at mesmong ang kanilang institusyon ay walang nakikitang bahid korupsyon dahil nagsitanda na po sila dyan at naging sabwata na. Pagka kinwestiyon ka ng mga batang politiko at ikaw ay kinundi na, lalong-lalo ang House of Representatives katulad ng ginagawa ni Kiko Barsaga at ni Libiste, ni Congressman Libiste ng Batangas, ay nakita naman po natin kung paano po sila ngayon pinopolitika at gusto pa sibakin sa pagiging congressman itong isang batang-bata na congressman ng Cavite. Ganyan po, kawawalang yan na po ngayon nung pumasok po ang binagong Pilipinas umano, mga kababayan. Ibang klase. Mabuhay ka, Congressman Puno. Mabuhay ka. Magparami ka ng lahi mo. Lalo-lalo, napakalinaw ng iyong mata. Bilib na bilib sa iyo ang taong bayan. Nagkamatay na nagkamatay. Nagkamatay sa mga proyekto ninyo. Flood control. Pero wala kayo nakitang mali at ginawa na korupsyon. Ibang klase kayong mahindot kayo. Kaya po, napakarami nagwiwis katulad ni Cara David na magkaubos na ang mga buhaya na magnanakaw sa ating bansa. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Phil Am, si Eric Hersio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Seleona ng Sydney, Australia. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, lagi po natin pagsama-samahin ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, at tayong lahat po ay maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga dasal at thank you po at tiis po tayo, mga kabayan, tiis lang po at hindi naman po sila panghabang buhay at ang kanila pong kasamaan na ginagawa sa ating bansa. May katapusan din po ang mga hayop na yan. God bless po, mga kabayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.